Mapagpalang umaga, gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily devotion. At ngayon po ang atin pong tatalakayin ay may topic na discipleship. At ang atin pong verse ay matatagpuan sa Mateo 4 verse 19. At sinasabi po dito na sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Amen. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay tayo po muna ay manalangin. Yes Lord, hallelujah Jesus. Ama, salamat po sa araw na to, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na patuloy niyo pong pinagkakaloob, Panginoon. Salamat sa lakas, O God, sa hininga, Panginoon. Lord God, sa aming pong pagbubulay at pag-aaral ng iyong salita, patuloy na samahan niyo po kami. Itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon. Ang makakapakinig, Panginoon, at sumasabaybay sa gawain ito, Panginoon, buksan niyo po at pagkalinisin ng aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon. Patuloy na ikaw ang maging sentro, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, sa gawain ito. Salamat, Lord God. This all our pray, O God, in Jesus' name. Amen. Ayan po. Sinabi ni Jesus na sumunod kayo sa akin. Hindi man po alam ng lahat, but the truth is, we are called to follow Him, to follow Jesus. Hindi lang tayo basta taga-sunod, taga-attend sa church, o taga-upo para makinig ng salita ng Panginoon, kundi sabi ng Lord, gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Ayun, hindi lang po basta sumunod at makinig, kundi ilaganap, ihayo at ibahagi ang kanyang salita. Turuan din po natin na sila ay sumunod sa Lord. So, bago po ang lahat ay, what is a discipleship nga ba? Ano nga ba ang discipleship? Ang discipleship po sa Tagalog ay alagad o tagasunod. Ayan, ang discipleship o pagsunod ay hindi isang one-time decision, kundi isang lifetime journey kasama si Jesus. Hindi siya one-time decision lang, kundi lifetime journey. Hindi porket nakapag-desisyon ka ng sumunod, hanggang dun ka lang. Hindi lang ito basta desisyon, kundi isang proseso. Lifetime journey na may mga ups and down, may mga tagumpay at mga pagsubok. At dito po sa ating verse na ito at tatalakayang topic na discipleship ay meron po akong inihanda na 5 na key points at ang number 1 po natin ay Jesus call to discipleship. Jesus is calling people to follow Him. We are called to follow Jesus. Ang tawag po ni Jesus sa discipleship ay isang paanyaya na sumunod sa Kanya at iwanan ang dating gawa at magsimula ng isang bagong buhay kasama siya. At mababasa po natin sa Matthew chapter 4 verse 18 to 22. Tinawag ni Jesus ang mga tao na sumunod sa kanya, tulad ng mga disipulo na sina Pedro, Andres at iba pa. Ang tawag po na ito ng Lord ay hindi lamang tungkol sa pagiging isang tagasunod, kundi isang paanyaya na makipag-ugnayan tayo sa kanya o magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Matuto mula sa Kanya at gawin ang Kanyang mga utos. Ito ay isa pong journey ng paglago at pagbabago. At number 2 po ay leaving old life behind. The disciples left their old lives as a fisherman to follow Jesus. Ang pag-iwan po natin sa ating mga dating buhay ay isang mahalagang bahagi ng ating pagsunod sa Panginoon. Halimbawa nga po ng sina Pedro at Andres, sila ay mga mangingisda na nag-iwan ng kanilang mga lambat at bangka upang sumunod kay Jesus. Iyon pa ay mababasa natin sa Matthew 4. At sila ay mangingisda. Ito ang kanilang pinagkakabuhayan. At makikita po natin na ito po ay iniwan nila para sumunod sa Panginoon. Ito po ay pinagkakabuhayan, pinagkikitaan, pero iniwan nila ito
para sumunod sa Lord. Iniwan nila kung ano sila at sumunod kay Jesus. Ang ating pong pag-iwan sa dati nating pagkatao, ito ay patungkol sa pagtitiwala natin sa Lord at siya ang magbibigay ng isang bagong layunin at direksyon sa ating buhay. At number 3 naman po ay new purpose. Jesus gives them a new purpose, to be fishers of men. Sabi nga ng Lord ay, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Hindi niya sinabing mangingisda ng mga isda, kundi mangingisda ng mga tao. Bakit kaya? Dahil ito ay mahalaga at mas makabuluhan. Amen. Ang pangingisda ay isang trabaho na nagbibigay sa atin ng pagkain at kabuhayan. Ngunit ang pangingisda ng tao ay isang misyon na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ayan, ang number 4 naman natin ay sharing the gospel. This verse is about spreading the message of Jesus to others. Ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay mahalaga sa pagsunod natin sa Kanya. Sabi nga po sa Matthew 28, verse 19 to 20, sinabi ni Jesus sa mga disipulo na humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ituro sa kanila na sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Amen. Ayun. Ang pagbabahagi po natin ng salita ng Panginoon ay panghihikayat sa mga tao na malaman ang katotohanan, ang kanyang mga turo, at ang pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. This verse din po, ito ay isang pagtawag sa atin upang maging mga tagapagbalita ng mabuting balita at mga tagapag-akay sa mga tao tungo kay Jesus. Ang pagbabahagi po ng salita ng Panginoon ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi natin ng kanyang mga salita, kundi tungkol sa pagpapakita natin ng pagmamahal sa mga tao na sila din ay makakasama natin sa kaharian ng Panginoon. Number 5 po ay obedience and trust. Following Jesus requires obedience and trust in His plan. Pag tayo ay sumunod sa Panginoon, hindi lang basta sunod, kundi may pagtitiwala sa kanyang mga plano. Ang obedience at trust ay mahalaga sa ating pagsunod sa Lord. Kapag tayo ay sumunod sa Kanya, ito ay nagpapatunay na tayo ay nagtitiwala sa Kanyang mga plano. At minsan, ang ating pagsunod ay nakadepende kung gaano kalaki o kaliit ang ating tiwala. Pero sabi sa Matthew 17, kung ang pananampalataya mo ay kasing laki lamang ng buto ng mustasa, this verse po ay sinasabi na ito man ay maliit lamang na pananampalataya. Ito ay may magagawang malaking himala. Amen. Hindi sinusukat ng Lord ang laki ng pananampalataya natin, kundi ang tunay na pagtitiwala. Sabi nga po sa Proverbs 3, trust in the Lord with all our heart. Halimbawa po sa Matthew 8, verse 18 to 22. Sinabi ni Jesus sa isang lalaki na sumunod sa kanya, ngunit ang lalaki ay nag-atubili dahil mayroon siyang mga responsibilidad sa bahay. Si Jesus ay sinabi sa kanya na hayaan mong ang mga patay ay ilibing ang kanilang mga patay. Ngunit ikaw, sumunod ka sa akin. Ang lalaki ay kailangang magpasyang sundin si Jesus at magtiwala sa kanyang mga plano. Ganon din po tayo. Hayaan natin ang mga bagay-bagay na ating inaalala na atin po natin itong ibigay at ipagkatiwala natin sa Lord. At sumunod po tayo sa Kanya. Follow, obey, and trust in Him with all our heart. At sa atin pong conclusion ay Jesus is calling people to follow Him. Sumunod, hindi mangisda ng mga isda, kundi mangisda ng mga tao. Leaving old life behind
at huwag nang balikan. Lumakad, humayo, at sumunod sa Panginoon. New purpose. Sa ating pagsunod, ito ay magbibigay sa atin ng isang bagong layunin at bagong direksyon sa ating buhay. Sharing the gospel. Sila ay ating bahagihan kung paano tayo binago at kung gaano kabuti, kadakila ng Panginoon sa buhay natin. And last, obedience and trust. Hindi lang basta pagsunod, kundi pagsunod na may tunay na pagtitiwala. Remember that we are called to follow Him, to follow Jesus. Ayan lamang po ang nais kong ibahagi ngayong araw at nawa po ang bawat isa sa atin ay meron pong natutunan na. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, sa ibinaba mo po ngayong araw, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na kami ay tinawag mo, Panginoon, na iyong mga alagad, iyong tagasunod, Panginoon. Pero hindi lamang ito matatapos sa pagsunod, Panginoon, kundi sa pagtitiwala din namin sa iyo, Panginoon, ng tunay at buong puso, O God. Lord God, patuloy na ikaw ang kumilos, Panginoon, sa katagumpayan palagi ng gawain ito. Patuloy na magbigay ng wisdom, Panginoon, sa mga ginagamit mo pong speaker, Panginoon, sa daily devotion, O God, at sa mga gawain namin online, Panginoon. Bless niyo po ang mga leaders, pastors, Panginoon, all the churches, O God, at ang bawat pamilya ng bawat isa, Panginoon. Patuloy na ikaw din ang Ama, ang maghari, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Patuloy na ikaw ang magbigay, Panginoon, anumang kanilang pangangailangan, Lord God. Lord God, salamat po sa araw na to, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na patuloy na sumasabaybay, Panginoon, sa amin pong daily devotion na ito. Lord God, salamat, Lord God, patuloy nyo kaming ginagamit, Panginoong instrumento upang ibahagi ang iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, patuloy na sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakigla, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po and God bless.